Ano nga ba ang tiyansa na itong si Greg Slaughter ay makapaglaro na dito sa Magnolia Hotshots? Kasi ang ayon doon sa mga lumalabas na mga reports, mukhang nagkaayos na raw itong si Greg Slaughter at itong management ng Barangay Hinebra. So ibig sabihin mukhang ayos na talaga at pwede nang bumalik itong si Greg Slaughter dito sa lineup ng Gene Kings. At syempre good news yan para dito sa mga fans ni Coach L.A. Tenorio at ng Hotshots dahil alam naman natin na si Greg Slaughter marami pa rin yan na maitutulong dito sa koponan ng Magnolia. Sabi nga nila, ito si Greg Slaughter kahit 35 years old na yan, hindi ka makapupulot ng 7-footer kung saan saan. At dahil meron na silang James Laput, ang laking bagay kung makukuha din nila si Slaughter. Sa kasalukuyan, yung rights ni Slaughter ay nandito sa Titan Ultra pero makukuha naman yan ng Magnolia kung i-offer nila ay mahusay na din na player. Dahil 37, dahil matanda na nga si Slaughter at hindi na naglalaro ng matagal sa PBA, pwede na ibigay na lamang nila itong si Russell Escoto bilang kapalit ni Greg Slaughter. Magiging okay na yan sa PBA plus samahan nila ng first round draft pick o kaya second round draft pick. Pwede na yan para dito sa Terra Firma o kaya dito sa Titan Ultra rather. Kapag ito si Greg Slaughter nandito na sa lineup ng Magnolia, pwede na yan na magkaroon sila ng Twin Towers kasama si James Laput. Alam natin nagagamitin din ni L.A. Tenorio itong si Greg Slaughter bilang panggwardya dito kay Junmar Fajardo kung sakasakali na sila magharap ulit. Dahil alam natin doon sa unang meeting ng Magnolia at ng San Miguel, si Laput nang ginagamit usually panggwardya kay Fajardo. So ngayon, ang gagamitin naman niya sigurado si Greg Slaughter. At magiging malaking tulong sigurado ito para dito sa Magnolia Hotshots kung makuha nga nila itong si Greg Sila para dito sa lineup ng Hotshots. Ang rain or shine ni Elasto Painters ngayon ay patuloy dito sa pag-acquire ng mga top talents na kanilang kakailanganin para manalo ng kampyonato. Medyo maganda ang nilaro ng rain or shine last season. Nakaabot sila doon sa semis ng 3 conferences. Pero syempre, gusto nilang mag-progress na dyan at makaabot naman ngayon this time sa finals. Ang magiging question na lamang dyan ay kung sino pa yung mga players na pwedeng makuha nitong si Coach Yeng Giao. At sa tingin ko, may pwede siyang sumubok dito sa kanilang karibal sa playoffs itong TNT Tropang 5G. Pwede niya kunin itong si Henry Galinato na lately magandang pinapakita para dito sa Tropang 5G. Kasi sigurado mawawala ng minuto itong si Galinato sa pagbabalik nitong si Poy Eram. Kaya nga mukhang bagay na bagay talaga itong si Galinato dito sa rain or shine. Lalo na ngayon at hindi maglalaro na nga si Kit Dato dahil sa kanyang injury. At ito si Galinato naman, siya yung klaseng system player na pwedeng-pwede para dito sa rain or shine Elasto Painters. Kaya nasisiguro natin na talagang magiging okay itong si Galinato para dito sa ROS. Kung sakasakali, pwedeng ibigay na kapalit nila dyan itong si Andre Caracot o kaya itong si Anton Asisio o si Sean Ildefonso. Maraming mga players itong rain or shine na pwedeng i-alok para dito kay Henry Galinato. At alam naman natin si Coach Chot Reyes, i-consider niyan yung i-offer ni Yeng Giao pagdating dito sa kanyang roster. Kaya nga magiging matindi yung negosasyon dito ng dalawang panig. Pero asahan natin na kung may oportunidad itong si Coach Yeng Giao na kunin itong si Galinato, kukunin niya yan talagang mula dito sa Rain or sa TNT para maisama dito sa ROS. Dahil itong Elasto Painters ngayon talagang nangangailangan sila ng big man na kanilang magagamit dito sa darating na playoffs ng PBA.